Satan's Eden deception. Yan, sabi po dito, yung Satan's Eden deception, tumutukoy siya dun sa past tsaka dun sa future. Ibig sabihin, yung Satan's Eden deception, part siya ng message ng, yung sabi doon ng hukom. Yung sabi doon na, yung nafe-feel mo na pleasure, pero sabi doon, is actually deceiving you. So, doon nga sa pag bumalik ka nga sa, tinawag siyang Satan's Eden kasi nga, meron nangyari doon sa past. So, yung nangyari nga doon sa past is yung una, yung yung sa panahon ni Lucifer. Ayun, di ba bago siya tawagin na Satan, yung Lucifer, meron siyang direct theophany. So, tinatawag siyang God's man, man siya ng Diyos. Ibig sabihin, ginagamit siya na na boses ng Diyos. Yun nga yung binigay sa kanya is direct theophany. So, yung deception na yun, nagkaroon ng deception among all one-third angel. Pero sabi doon na, actually, di ba, he already convinced na magsasucceed na dapat siya na may i-deceive yung lahat ng mga anghel. So, yan yung Satan's Eden deception. Bago pa yan siya matawag na Satan. So, yung direct theophany na naibigay sa kanya, binigyan siya, ginawa niyang oportunidad yon na, na magkaroon ng tinatawag natin na own will. So, papaliwanag ko po yan. Sabi dito sa Ezekiel chapter 28 verse and Isaiah chapter 14, nagkaroon siya ng pride. So, yung own will niya, di ba? Nagkaroon siya ng, yung pagkakamali niya doon is yun yung own will niya. Kasi yung Satan's Eden deception, relate siya doon sa perfect will of God. So, hindi yan yung yung own will ni Lucifer, is not a God's perfect will. So, sabi dito, yung dapat nating i-remind sa sarili natin na the Satan in the past is a Satan in the future. Ibig sabihin, kung ano yung nangyari dun sa past is mauulit lang siya sa future. And so, we are talking about the past. Yun nga yung prehistoric Lucifer era. Can we become Lucifer? So, pagdating naman sa typology, pwede ba tayong maging Lucifer? Yun yung tanong. Ang sagot nga is oo, kasi sabi doon na what are those mistakes na nagagawa natin that make us like Lucifer? So, una po sa lahat, yun yung una doon is yung spiritual things. Tapos yung pangalawa, Nicolaitan things. Tapos yung pangatlo, yun nga po yung yung lukewarmness. So, dun nga po sa spiritual, yung dun sa spiritual nga, di ba, ito yung mga, ito nga, di ba, yung mga na laging madalas na nangyayari. So, una dyan, yung tinatawag natin na yung miracles. Di ba? Yung Satan's Eden deception sa spiritual na bagay, wala nang hinahabol kundi yung miracles. So, katulad nung nangyari sa panahon ni Brother Branham, sa panahon ng mga, yung kahit nga, di ba ngayon, yung mga mega church, di ba, pag nagkaroon ng himala or nagkaroon ng mga speaking in tongues, parang doon nagiging, doon lang hinahabol yon or napupuspos ganon. So, nare-receive nila yung presence of God, pero doon lang yung habol nila. Yun yung reason kung bakit sila umati ng church, pero hindi talaga yung revelation na natatanggap. So, ang tawag natin dyan is traditional beliefs. Hindi siya nagiging, yung ibig sabihin ng traditional beliefs, na hindi siya nagiging progressive. Ibig sabihin, hindi siya nagiging progressive, pero ang sabi doon, bakit siya nagiging, yung spiritual things, bakit siya napunta sa Satan's Eden deception? Sabi doon na okay lang siya kung halimbawa ganun, kasi nga mababaw yung teachings and others. Pero yung nagkakaroon ka ng Nicolaitanism,
Yun yung pinakamalala. Sabi doon, hindi sila open, 'di ba? Bihira ka makakita ng church na mega na open sa isang maliit na iglesia. Yun yung tinatawag nating Nicolaitanism. So pagdating naman po dun sa Nicolaitan things, yung pinakamalala. Ayan, yung Nicolaitan nga, 'di ba, na things, ito yung tinatawag natin na immature, na 'di ba, meron para kang ano pa din, para ka ding baby. Ibig sabihin, hindi ka nagpo-progress. So, yung kapag naging Nicolaita ka, ito yung hindi ka nagpo-progress kasi you were looking up you were locking up your mind for new words. 'Di ba? Hindi ka nakaka-receive ng new things tsaka ng new revelation kasi nga nilalak mo yung kaisipan mo sa mensahe ng Diyos. Ngayon, yun yung nangyari doon kay Lucifer, di ba? Even though he's already Christian, he can call himself the angel of God, pero yung puso niya matigas doon sa kalooban ng Diyos, yung will of God. So, hindi niya pa rin nasunod yun. Yun yung bahagi ng pagiging Nicolaita. Ayun. So, next po tayo. Yung lukewarmness. So, pagdating sa lukewarmness, ang tawag po natin dito is psychological idolatry. Pagdating doon sa psychological idolatry, ito po yung tinatawag natin na ang nasa loob niya, yun yung mga worldly things. Sabi doon, yung worldly things, pag sinabing worldly things, yan yung nagpo-focus ka sa leisure. Sabi dito na ayun, yung God's will, 'di ba, papasok siya dun sa perfect God's will. Kasi 'di ba naging Kristiyano ka na, hindi ka nga Nicolaitan pero lukewarm ka. Sabi doon na, is it God's will na you can be enjoying things around you, pero sabi doon na against ka nga 'di ba sa kanyang salita. So hindi ka sarado, nakikinig ka, pero against ka dun sa salita niya. Hindi mo fina-follow. So nagkakaroon ka ng appreciating nature and nagkakaroon ka ng leisure na sa spare time mo, and yun nga, yung nagaganap din yung worldly things. So pag inisa-isa natin yung worldly things, nagpo-focus tayo dun sa games, dun sa nature, tapos nagkakaroon tayo ng focus sa health, and mas even worse kapag dun sa yung wealth. 'Di ba? Corruption dun sa assert authority, yung sa PTA, related sa PTA, at saka yung especially yung school careers. Ayun, doon ngayon, ayun, napo-focus yung mindset natin doon. So, kaya nagiging lukewarm. Hindi siya nagiging balance. So, ang tanong nga doon is, yan by God's will? Yun nga yung hindi perfect will ng Diyos. Yan yung psychological idolatry. So, lahat yan ay nasa Satan's Eden deception. So, yung pinaka-lesson nga po sa atin, dito, God told us to walk in the for the light. No, yung against nga 'di ba sa pagiging Berean, hindi ibig sabihin nandun ka sa Satan's Eden deception. Kasi nga bakit? Kasi nga hindi ka nga nagfo-follow dun sa perfect God's will. Kasi yung labas dun sa Satan's Eden deception, siya yung nag-walk in for the light. Katulad ng mga apostol, 'di ba? Wala sila dun sa Satan's Eden deception. So we need to remind ourselves na yung Satan sa past is Satan din sa future, kasi nga cycle lang siya nangyayari. So yun yung mga nabanggit, spiritual things, Nicolaitan and lukewarm. Psychological idolatry, yung worldly things, ibig sabihin tagos pa rin siya sa future. Non-stop siyang nangyayari. So, yun yung tinatawag natin na Satan's Eden deception. So, kahit nga sa mga Kristiyano, hindi lang dun sa unbeliever, you can call yourself na isa kang believer, you can call yourself a Christian, you can even call yourself a Berean people, pero hindi ka sumusunod. So, ano ba yung doon? Yung pinakamali, yung deception? Yung sabi doon, you were deceiving yourself na ginagawa mo, pero ang totoo talaga hindi. Yun lang po.